Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Marilyn Paler. Title, Yusek Castro. Sinabing sinisiraan lamang ni Vitaly, yung Russian vlogger ito ang bansa kaya iniugnay sa korupsyon. Pinagdudahan ng Malacanang ang kredibilidad ng Russian vlogger na si Vitaly na naglalantad ng umano'y katiwalian sa loob ng mga pasilidad ng detention sa bansa. Ngunit iginiit na dapat pa ring imbestigahan ang anumang aligasyon. Ito ang payag ni Castro. Even before naman po, yung Russian vlogger na yan, wala namang ginawa yan kundi manira dito sa ating bansa. Kaya nga po siya napakulong. So, ano pa ba ang aasahan natin sa katulad niya? Na ang gusto lamang po ay gumawa ng kwento at for the news. Ayon kay Presidential Communications Yusek Claire Castro, matagal nang naninira sa Pilipinas ang naturang vlogger at gumagawa lamang ng mga kwento para sa online news. Gayunman, aniya, nararapat pa rin siya sa atin ng mga autoridad ang anumang impormasyong ilalabas nito upang matiyak ang tamang investigasyon. Okay, medyo may konting bahid sa credibility nga ang Russian vlogger na ito dahil nanghaharas siya ng mga Pinoy para lang makagawa ng content. So agree ako niyan. Kaya nakulong siya. Kaya lang, ito ang nakakaya. Dahil sa maling sistema sa loob ng detention facility, nahayaan nila na makakuha ng cellphone, napabayaan na ma-record niya, makagawa siya ng vlog at ngayon nagva-viral na yung kalunos-lunos na kalagayan sa immigration detention facility. Ay ang mga nakakulong dyan, mga taga-ibang bansa. Alam na natin, accepted na natin yung ordinary nating kulungan, municipal, city jail, provincial jail, talagang siksikan, talagang hindi maganda. That's a given. Kaya lang, immigration detention facility, iba't ibang bansa. So, dahil iba't ibang nationality ang nandyan, yung inilabas ni Vitaly, maraming manunood doon. Kalat na kalat, ang daming nag-share. Kaya ang imahe ng bansa, sirang-sira. Nakakaya maging Pilipino dahil sa mga ganyang pangyayari. Lumalabas lang wala talagang Pilipinas, malayo pa sa ano. Kasi kung i-compare mo sa kulungan ng ibang mga bansa, parang ayaw mo nang lumabas. Kasi nga, mahusay ang pasilidad. Example, Tatay Digong natin. Parang hindi kulungan yung detention facility niya. Komportable. Dapat ganun sana, kailang hindi nga eh. Dahil, alam niyo na, corruption o ano. Okay na lang sana kung hindi na malaman sa buong mundo, ngayon, kalat na, di mapapahiya po tayo. Kaya, sinisiraan? Yes, kung sinisiraan, sinasadya para maka-online news, but the fact remains na yung bulok na sistema natin, nagkakaroon ng korupsyon, nagkakaroon ng bribery, nababayaran ng mga gwardya. Sa lahat yan, Bucor, mabuti nga ngayon at tumahimik ng Bureau of Correction, yung Bilibid nung una. Grabing mga ano dyan. Ngayon dito ngayon,
Bureau of Immigration Detention Facility. Sana hindi na maulit ito. Kaya, yun. Dahil sa video ni Vitaly, 5 atang nasibak. Warden, both BJMP at saka Bureau of Detention nasibak. Tinanggap ni Pangulong Marcos yung mga resignation dahil nga nakakaya. Ang tanong, kailan tayo mag-i-improve para hindi na maulit na mapahiya ang ating bansa? Speaking of Bureau of Immigration, last year ba yun o 2 years ago nung tumakas si Alice Go, yung kapatid niya. Ganyan na naman, Bureau of Immigration na yan. Sinibak ang tawag diyan, commissioner, yung BI chief, sinibak dahil may kapabayaan. Parang nabayaran ba o ano, I don't know. Basta sinibak. So, kailan tayo mag-i-improve as a country? Kailan tayo yung dangal natin babangon? Talamak na nga ang korupsyon sa flood control. Ito ngayon, ibang klase ng korupsyon na nasusuhulan ang mga jail guards at naipapakita yung masamang imahe natin. Wala na. Hindi katulad noon. Panahon ni Tatay Digong, nakaka-proud maging Pilipino. Katulad nung panahon ni Marcos Sr., may iba-iba tayong karanasan. Ako, maganda kasi ang karanasan ko sa Marcos Sr. Dahil tinitingala tayo ng maraming bansa nung una dahil sa galing, diskarte, talino ng Marcos Sr. Ito ngayon, Marcos Jr. Akala natin, like father, like son, kailan, di ba? Baliktad. Hindi niya nakuha ang diskarte, ang wisdom, ang tapang, ang talino ng kanyang ama. Ang mas magaling lang ito ngayon dahil na lampasan niya yung record ng korupsyon. Worst corruption in history in the Philippines. Ito ngayon, Marcos Sr. Tanatalo niya ang kanyang ama. Itong junior. Worst corruption, itong junior administration. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni Angero nga naa sa Mulay, so muna ni siya ang ipanghatag sa mga tao nga itabang kadtong nagtungalisod nga mga guba ng ilang balay ug muna ni sila upat sila ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Sigarilyo pa man. So muna ni ang kargahan nila nga motor lang. Pangit daw po pesta. Tapi ba yun? Karon abot na gyud ang yero. Pantayas motor ba? Ug karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Auntie nga balo nga natagaan na mo yero. Auntie, pila na din ni katuig imong balay Auntie nga inane na ang itsura? 25 na ni katuig nga balay. Oo. Ko sa Ginoo kay naka atop na gyud ko kay lista ni akong balay.
Oo, lagi. Nga naman anting nga wala man ni na sa 25 ka tuig wala siya na ilisdan. Wala may atong ipalit. Lagi ante ba? Salamat kaayo sa nagatag nagsuporta sa singa naka ilis na gyud kog balay. O atong Salamat kayo.